Papanagutin naman daw ni dating Senator Laila De Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ni De Lima matapos niyang mapawalang bisa sa lahat ng drug cases na isinampa noong nakaraang administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. That means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Walang mapagsidlan ng tuwa si dating Senador Laila De Lima dahil matapos ang 7 taon, ganap na siyang malaya. Ngayong araw, ipinawalang sala siya ng Muntinlupa Regional Trial Court sa ikatlo at huli niyang drug case. Kaugnay ito ng pagkakasangkot umano ni De Lima sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 206, nakasaad na bigo ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si De Lima. Kinatigan ng korte ang inihaing demurrer to evidence ni De Lima noong Marso na nagsasabing hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. 2021 at 2023, unang napawalang bisa si De Lima sa dalawa niyang kaso sa droga. Kamakailan lang nang ibinasura ng Quezon City RTC ang dalawang disobedience case ni De Lima na isinampa noong 2016. Nag-ugat ito sa alegasyong pinilit ni De Lima ang dati niyang bodyguard at driver na si Ronnie Dayan na huwag pansinin ang sabina ng Kamara noong 2016. Higit 6 na taong nakulong si De Lima bago pinayagang makapagpiyansa at makalaya noong 2023. Ngayong taon, tuluyan na siyang malaya. Sa ngayon, wala raw plano si De Lima na bumalik sa politika. Pero tiyak daw na tutulong siya sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mensahe rin si De Lima sa dating Pangulo. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Pag-aaralan naman ng Department of Justice kung maghahain sila ng motion for reconsideration. We are also very happy for the good senator because once upon a time, she was our former boss. And we do not lose our respect even though we are on the other side of the fence. Okay. But it's our duty to prosecute. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.